Nakapunta ka na po ba sa Parañaque, sa Bohol, sa Lucena, para makita yung mga sinasabi kong project? Hindi pa ako nakakapunta. So, hindi mo pa nakikita. So, yung pinagbabasehan lang natin hanggang papel, Ikaw ba ay hanggang nakapunta na? financial statement lang. Oh. Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Sir JR ng Usap-Usap University. Sa mga baguhan po sa ating channel, welcome po kayo. Tuloy po kayo sa ating pong channel. Pinag-uusapan po natin mga diskusyon, mga debate, inaanalisa po natin. At sa mga returning subscribers po na more than 38,000 na po tayo, maraming salamat po sa iyo kayo 3 sa laging panonood, sa laging pagsubaybay. Sa ating episode po ngayon, atin pong pag-uusapan ng isang napakainit po na diskusyon, isang debate actually mula po sa TV show na Schoolmates. Ang kanila pong topic ay patungkol po sa SK Sangguniang Kabataan, kung ito ba ay may sense pa, may use pa ba ito, may gamit pa ba, importante ba ito, o pugad ba ito ng korupsyon? Yan po ang kanilang isa sa mga magiging point of discussion sa kanila pong debate. Sa pag-aanalisa po, ang aking pong background ay dati po akong university debater sa loob po ng 3 taon sa Mindanao State University. Ako din po ay nagdebata sa ABS-CBN News Channel at membro po ako ng isang international public speaking organization na Toastmasters International. So ano pang inaantay natin? Panoorin natin ang video ng sabay-sabay. Let's go! Babasahin. Pero JV Hesa, ano nga ba itong trending issue na ating pag-uusapan? Narito po, panoorin natin. Maraming na eleksyon, pangalan ko na ang ilagay nyo sa inyong mga balota. Dahil pinapangako ko sa inyo, nagaganda ang ating barangay. Lilinis! Gagawa tayo ng feeding program para sa mga bata. At higit sa lahat, mag-e-enjoy kayo dahil ako'y magpapaliga. Basketball. Volleyball para sa mga babae. At basketball naman para sa mga lalaki. Kaya naman, iboto nyo, Nick Paitona, SK, Chairman! Teka, parang nagtagpo na ang landas natin dati. Sabi na nga ba, sinusundan mo ako eh. Feeling mo naman. Nagdaan ka rin ng ano? Ano sabi mo kanina? SK? Naiboto nila ako bilang SK Chairman. Alam mo kasi hindi ako masyado aware sa SK Chairman. Ano bang ginagawa ng isang SK Chairman? Siyempre, ang SK Chairman, kami ang sumusuporta, ang boses ng kabataan sa aming barangay! Alam mo kasi parang hindi ko na-feel yung mga benefits ng SK. Okay, magalala. Dahil pagka ako ang nanalo, lahat ng gusto nyo, susundin ko! Okay, wait lang. Sa tingin ko, kailangan natin discuss with our fellow schoolmates. Sa tingin niyo, schoolmates, payag ba kayo i-abolish ang SK program? Yes or no? Dapat bang i-abolish ang Sangguniang Kabataan? Alright then, Hesa. Ang Sangguniang Kabataan, mahalaga pa ba ito o kailangan pa ba ito ng mga kabataan at ng komunidad? Yun yung pag-uusapan natin. And also, Jules, alam mo, it's very important na pag-usapan tungkol sa SK because if we recall, the main purpose why the SK is created is to recognize the importance of the youth in nation building. At saka dito rin sinasabi, tinitrain ang mga kabataan na maging future leaders. At kilalanin ang importance ng responsibility. That's right. Yun yung pinakamagandang purpose ng SK. Pero right now, Hesa, kasi sobrang daming mga controversies yung bumabalot sa SK. Like sinasabi nila na dito daw nag-uugat yung corruption, which is, syempre nakakatakot yan kasi kabataan yung involved dito. So dapat nga bang tuluyang i-abolish ang SK o dapat pa rin itong ituloy or retain para sa kanila, which is the youth? Lahat ng yan, sasagutin ng ating mga schoolmates dito sa PLMAR. Okay. Sa lahat po ng mga viewers po ng U3, pasensya na po ha sa mga baguhan. Kung pinopost ko po, hininto ko po yung mga videos dahil po, lagi ko po itong sinasabi, nakakalimutan ko po kasi minsan yung gusto kong sabihin kapag hinayaan ko po na gumulong po yung debate. So far, gustong gusto ko ang paraan ng speech nitong first speaker po ng opposition side. Para sa kanila, dapat daw pong i-abolish, tanggalin na ang Sangguniang Kabataan. Para sa akin, may mga important points tayo na dapat tingnan dahil sa ating constitution, nakasulat kasi na nire-recognize ng ating constitution importance of youth in nation building. So yung phrase kasi na nation building, of course, it is open for interpretation. At ang gusto kong mangyari sana sa dalawang side na ito, ang issue dito is, ang SK ba ang tanging solusyon sa pagkakaroon ng role ng youth sa nation building? Ano ba yung konsepto natin ng nation building? So gusto kong maintindihan yan coming from these speakers. Kaya naman para simulan na natin yung ating mainit na discussion, Hesa, sino-sino nga ba yung mga grupo na ating mga kasama? Yes, ang unang grupo natin for tonight, sila ang naniniwala na dapat pang ibalik at i-develop ang SK. Let us all welcome Jessica, Judy, and Gabrielle! Okay, silang white team. Ngayon naman, sa aking kaliwa, sila ang pangalawang grupo na naniniwalang dapat nang i-abolish ang Sangguniang Kabataan. Let us all welcome Mike, Sherry, and Gabrielle. At maliban
maliban nga sa ating debating teams, ay may chance din sumali ang ating mga schoolmates sa ating audience. JV, kamusta naman kayo dyan? Thank you, Jules and Nessa. Alam mo, sa tingin ko lang handang-handa na yung mga PL Marians natin na sumali sa ating mainit na talakayan. Isang palakpakan naman dyan na may kasamang sigawan, PL Marians! O, ganito kasi nung nakaraang taping namin, may ginawa kami, sinabi ko, school. Tapos sasabihin nyo, mates, okay ba yan? Okay, sample, school? Yes! School? Yes! Mates? School? Masunurin mga taga-PL Mar, And I think, handang-handa na sila to share their thoughts dito sa usapin kung dapat nga bang i-abolish ang SK sa ating bansa. Kaya balik muna dyan, Jules and Hessa. Maraming salamat sa JV, syempre Hessa, sa ating pagbabalik. Simula na ng ating mainitang diskusyon dito lamang sa Schoolmates. And welcome back to Schoolmates. Kanina, before the break, nakilala natin ang mga estudyante ng pamantasan ng lungsod ng Marikina. Kaya para simulan na ang mainit at talakayan, back to you, Jules and Hessa. Alright, thank you so much, JV. Okay, at this point, Hessa, syempre para sa argumentation, bibigyan natin ng 3 to 2 minutes ang mga team leaders natin. At syempre, 1 minute naman para sa mga succeeding speeches. Yes, alright. So should we begin? Sure, go ahead. Go, Gabriel. Ang kabataan ng Marikina ay para sa Marikina. At ang kabataan ng mga taga Rizal para sa Rizal. At ang kabataan ng Pilipinas ay para sa Pilipinas. So, bakit nga ba gusto naming ma-reform at the same time ma-restore yung SK election sa Pilipinas? Kasi bukod sa pagiging training ground pagdating sa political aspects ng mga kabataan para maging mulat pagdating ng panahon kung kailan nandana sila, ito rin ay isang paraan para maging boses ng bawat kabataan, okay? Kapag merong pag may mga SK sa inyong barangay, andun yung iba't ibang proyekto na ipapagawa para sa inyo, okay? Para sa mga karapatan ng mga kabataan. At kung sasabihin na ang SK ay training ground para daw sa korupsyon, well, sasagutin namin mamaya yun kapag ayun yung sinabi nila. Alright. Yun lamang po, maraming Okay, salamat. thank you, Gabriel. Yes, thank Okay, you. yan. So, short but sweet, Hessa. Okay. Yeah. Siyempre, sabi ni Gabriel, na training ground for politics Yes. daw for the youth in the future. Tapos, sila daw yung magsisilbing boses ng kabataan at makakapagbigay daw ng projects ang SK para siyempre matugunan yung rights ng youth. Yeah, so it's all about the youth nga in their Yes. community, di ba, Jules? Mhm. Alright, kaya ano kaya masasabi ni Zaira? Go ahead. Okay, good evening. Naniniwala kami na ang mga bagay na hindi na nagdudulot ng kagandahan sa ating lipunan ay kailangang bigyan ng katapusan. So, kung titignan natin sa mga recent cases of the SK election, naging mabuti ba ito? Naging effective ba? Naging efficient? So, kung kami yung tatanungin bilang mga kabataan, naniniwala kami na kailangan i-abolish yung SK. Bakit nga ba? Una, yung SK, hindi siya nakapagbibigay ng magandang training ground sa mga kabataan. Bakit? Malalaman natin na nung mga nakaraang SK election, yung mga kabataan na sasangkot dito, nagiging training ground para sa kanila na magkaroon ng corrupted mind. So dito, sinasabi ng local provision na hindi pwedeng kumilos yung mga SK chairman, yung mga SK official, unless they are guided by the higher position in their barangay. So, paano natin masasabi na binibigyan natin sila ng karapatan para magtaguyod ng boses sa mga kabataan kung yung mismo mga kabataan na yon, minamanipula sila ng mga taong nakatataas sa kanila? Pangalawa, anong sense ng paaralan natin kung kailangan pa natin ng SK election? Diba, in our school, we are being taught kung paano maging responsible citizen. In our school, we are being taught kung paano maging disiplinadong tao. So, kung naniniwala tayo na sobra yung education natin ay makakatulong para sa bawat isa, bakit pa kailangan natin ng SK election? Pangatlong bagay, yung SK election, kailangan siya ng budget. So kung iisipin natin, kung wala yung SK election, kung wala yung SK program sa ating bayan, hindi ba't makakadagdag ito sa pondo ng bansa natin para sa mga mas mabigat na problema ng ating bansa, katulad ng mga drug trafficking, katulad din ng mga yung mga poverty. So bakit kailangan pa natin ng SK election kung hindi nga siya nag-function in the recent cases? So we must learn from history, we must learn sa mga bagay na nakikita natin. And as of our group, kailangan itong i-abolish dahil para sa amin, maraming ibang bagay, maraming ibang organisasyon na magpapabuti sa atin bilang isang kabataan. At another thing, hindi natin kailangan ng posisyon
para maging individual tayo na may disiplina sa bawat isa. So recap tayo sa kanilang arguments. Sa first side, sinasabi ng kanilang first speaker na it is a training ground for politics. It is training ground for political participation, which I agree. It's a good point, pero sana later on masubstantiate pa nila ito. Sinasabi din na nagbibigay ito ng boses sa mga kabataan at ang mga proyekto daw ay nakakatulong nga sa betterment ng youth sector. On the other hand, yung first speaker nga ng opposition, ang sinasabi niya, actually madami. Gusto ko yung kanyang structure ng speech dahil talagang packed yung kanyang mga arguments. So sinasabi niya dito na hindi daw maganda kasi ang SK dahil ito ay naging training ground for corruption. Sinasabi niya rin, technically guided pa rin sila ng mga nasa higher position. So ang ibig sabihin, ang sinasabi niya na wala silang own din na independence talaga kasi sunod-sunuran lang din sila. Although, mas magandang counterpoint sana na sabihin ng positive side na maganda nga yun na nag-guide nga yung kabataan ng mga taong meron ng posisyon para mas mahasa pa yung kanilang abilidad sa pagpapatakbo or pagpapalakad sa future. Alright, maraming salamat, Zaira. So, Jules, no, she pointed out, naging effective ba daw or naging efficient ba ang SK? And also, sinabi niya, no, it's not a good training ground. Kasi pwede raw maging corrupt yung mga Yes, kabataan. yung mga mind, di ba? Doon sila natutunan maging corrupted. And also, yung budget. She mentioned something na yung budget na mas maraming pang problema sa Pilipinas na Dapat pwedeng i-allegate. solve, diba? Yeah, so, alright. Tsaka maganda yung opening statement na kanina sabi niya, lahat ng mga hindi magagandang bagay dapat tapusin na agad. Yes. So feeling niya yung SK dapat tapusin na. Na-mention din ng opposition ang patungkol sa enough na daw yung mga paaralan sa training daw ng pagiging responsible. Sabi niya na hindi na daw kailangan pa. Sana mas explore pa nila yung attack na ito. Kasi ang assumption kasi natin is, sa konsepto ba ng nation building, politika ba talaga agad ang ibig sabihin nito? Hindi ba pwede na ma-develop natin yung youth sector natin without necessarily putting them into politics? Kasi alam natin, sadly, alam natin na merong negative na naimahe ang politika. So kumbaga, kung nilalagay mo dyan ng isang kabataan, pwede nating sabihin na ni-expose na natin sila at a young age kung paano ang mga kalokohan sa gobyerno. Although that is with the assumption that politics is bad. Pero maganda naman ang politika o mahusay naman ang pagpapalakad sa isang lugar. Hindi ba maganda rin naman yun kasi na-expose mo yung kabataan sa kung paano o ano ang dapat nilang gawin patungkol sa pamamahala. And ang last point naman na sinasabi ng opposition side ay patungkol sa budget. Sinasabi nila na it's just a waste of money. It's just a waste of resources at pwede mo namang ibigay yan o ilagay yan sa iba pang mga proyekto. Ang inaabangan ko sa opposition, ano ang kanilang alternative? Tandaan po natin, for me at least, as an adjudicator ko, ako yung judge, tinitinan ko rin, hindi lamang kung paano yung opposition na kumukontra sa main argument, tinitinan ko rin kung ano ang kanilang alternative. Ano ang solusyon nila? Kasi kung puro lang tayo kontra, masyado pong madali yun. Okay, anong sagot dito ni Judy na dapat daw i-reform ang SK? Go ahead. Una sa lahat, isang mapagpalang hapon sa inyong lahat. Alam naman natin ang kasabihan ni Gato Jose Rizal na ang kabataan ang pag-asa ng bayan, hindi ba? So kapag tinanggal natin ang boss ng kabataan, ano pang gagawin natin dito? Di ba mas mabilis pa nga gumawa ng bata kaysa maghanap ng trabaho? Ano nang gagawin dito? Magdodroga? Magdodota? Magmamajong? Bingo? Hindi. Kailangan natin ng kabataan. Kailangan natin ng kabataan ngayon. Kasi ilan ba yung porsyento ng umaasa dito sa ating bansa? Halos kalahati nga, di ba? So anong gagawin natin dito? Tsaka yung sinasabi nila na corruption. Bakit pag tinanggal ba natin yung SK election, mawawala ang korupsyon? Hindi. Malaking hindi. Kasi di ba dapat tinatanggal muna natin ang ugat bago ang puno? Di ba? Bakit natin pinag-iinitan yung SK election? Samantalang alam naman natin na ito lang yung boses na ito lang naman yung alam ng boses ng kabataan para may taguyod natin yung sariling atin. Salamat. Okay, thanks Judy. Thank you, Judy. Oh, Hesa, dapat daw diba? unahin muna yung ugat, alisin muna yung ugat bago yung puno. So sinasabi niya na kahit mawala daw ang SK, nandiyan pa rin naman daw yung corruption. Yeah, hindi pa rin mawawala. Oh, Diba? ginadjunk nila yung corruption point ng kabilang side. Alright, so ano naman sasabi ni Mike? Go ahead. Isang mapagpalang gabi po sa inyo lahat. Kami po ay naniniwala ng tahasang naniniwala na hindi kami sang-ayon sa pagkakaroon ng panibagong sektor ng lipunan sa kabataan o sangguniang kabataan. Sa kadahilan ng ayaw namin sa istruktura ng pamamalakad ng SK o sangguniang kabataan. Let me think of it. Na ang sangguniang kabataan ay kontrolado ng punong barangay na siyang lumalason sa sistema at nais magnakaw ng pondo. Paano mo may paglalaban ang saloobin o disiplina ng iyong sarili? Paano ka magiging boses ng kabataan kung mismong nasa taas mo ay hindi kontrolado? Ay kontrolado pala ang isip ng nasa ibaba. Isang malaking katanungan na hanggang ngayon ay wala pa rin kasagutan. Maraming nagsasabi na ang reforma ang kasagutan. Ngunit ang reforma ba ay nagbabago na struktura sa pamamalakad ng sangguniang kabataan? Sa tingin ko ay hindi. Dahil mamaya ay marami ho kaming kasabihan at marami ho kaming pag-aaral na ginawa para mapag-aralan ng reforma. At yun ang natatangi namin dahilan para ayaw na namin sa sangguniang kabataan. Okay.
Jules! Para siya nagtula eh. Grabe. No? Grabe si Mike. Oo. Poet siya, poet. Galing ah. Yes, very passionate siya, Oo. Jules, no? Alright, so sabi ni Mike, from what I understand, sabi niya, Structure paano mo is bad. ilalaban ang boses mo bilang kabataan when you are constricted by the officials daw, Jules, ng SK? Kasi yun yung ano eh, yun yung dating structure ng SK Yes, na... yun yung nangyari before. Yes, yung Correct. barangay captain, hawak nila yung pamamalakad ng SK. Pero siyempre, Yes. may mga updates tayo dyan. Pero ikaw, Jessica, ano bang sagot mo dyan? Hello. Isang magandang gabi po muna sa ating lahat. Ngayon, ang sagot ko po dun sa pahayag ng aming kalaban, kaya nga reformasyon ang kailangan, hindi pag-a-abolish agad-agad. Ngayon, ang mahirap kasi sa mga abolisher ng SK, masyado niyong tinitingnan sa maliit na perspektiba. Masyado kayong nagpapadala sa hear and say kung hindi naman kayo nakabase sa mga data or facts na nagawa ng mga SK. So, paano naman yung mga ibang SK officials or SK organizations sa iba't ibang bansa ng Pilipinas na maayos naman ang naging pamamahala sa kanila? So, paano yon? Dahil lang sa pagkakamali ng isa, mali na ng lahat? Ganun mo ba yung nais mong ipahiwatig? Wow. Next naman, kung titignan nyo na, ang sabi nyo na dapat alisin ang SK dahil sa corruption, edi sana tingnan na lang din natin sa ibang perspektiba na mas mataas. Paano naman yung pagiging disappointed natin sa mga higher official position kagaya ng mga congressman and such? So, ibig sabihin, tatanggalin na lang ba natin sila dahil sa corruption, dahil sa corrupted sila? Sa mga ganung bagay. Ngayon, para sa amin, ang aming mga kagrupo, hindi talaga solusyon ang pagtatanggal ng SK, bagkus ay ang pagpapabago sa istruktura o reforma nito. Yun lamang po at maraming salamat. Wow! Thanks, Jessica. Jessica. Okay, Hesa, sabi niya. Okay, before that, nako, ang ganda ng mga points nun, especially ni Jessica. Wow, I'm very, very impressed. Gusto ko dahil napakaiksi lang nung kanilang mga speech, pero talagang packed talaga, no? Talagang may bomba agad. Balikan natin ng konti lang, no? Yung sinabi ni Judy, which is ang second speaker ng positive side. So, sinasabi niya na importante ang kabataan. Although, yung kanyang opening medyo weak para sa akin, yung sinasabi niya na, ano, magmadyong na lang ba tayo? Pero the point there is, kinakailangan bigyan ng importansya ang youth. Dahil sinasabi niya na, that's like more than half of the Philippine population. I think she could have phrased it better. Kasi ang main point lang naman niya is essential yung kabataan. So sana inayos niya na lang yung kanyang pagkaka-phrase nun. Medyo maingat ako sa paggamit ng salitang only. Tandaan niyo po, pag kayo ay nagdedebate, at nasabi ko na rin po to sa iba nating mga reaction videos po dati, mag-ingat tayo sa mga salitang merong high level of absoluteness. Kunwari, all, never, only. So yung mga phrases na yun, mag-ingat po kayo. Dahil yan po ay nag-i-indicate ng almost 100% most of the time. At kapag ganun po, sa isang debate, tandaan niyo po, pwede po kasing masilip yan, yung mga phrases na yan. Kunwari, yung sabi niya na, ang SK lamang daw, ang only voice of the youth. Totoo ba yon na ang paraan ng pag-i-express ng boses ng kabataan, ang mga gusto natin at hindi natin gusto, ay sa pamamagitan lamang ng SK? Mag-ingat po tayo dun sa mga words na yan. Anyway, si Mike naman, yung nga, may pagka-makata yung kanyang dating ng kanyang delivery. Ano? I like how he said that the structure is bad, sinabi niya, at nalalason lamang yung mga young minds dahil under pa rin naman sila sa punong barangay. Sinasabi niya na kontrolado lang din sila. So, hindi sila sang-ayon sa reforma. At ang sabi naman ni Jessica, yung recent nga na speaker, sinasabi niya na, well, we're aiming for reform. Reforma yung gusto namin. Hindi naman kasi lahat ay masama. Diba? Paano yung ibang mabubuti? Paano yung ibang mahuhusay na mga SK na mga officials? At sinabi niya rin, napakaganda yung punto niya na, dahil may corruption, so gusto niyong tanggalin yung SK. Paano yung mga higher positions? Paano yung ating local governments? Paano yung ating ordinaryo na mga higher positions? So tatanggalin din natin ba yung mga posisyon na yan? So ang ganda dahil nakapag-present sila ng isang alternative, which is ang pagpupush ng reform. So maganda yun. Actually, dapat kung ako sa negative side, dapat kami ang nag-introduce nun. Pwede mo kasing sabihin na while we agree na dapat i-abolish ng SK, how about magkaroon tayo ng bagong youth sector structure na kung saan mas effective, mas efficient kumpara sa kasalukuyan na SK structure na meron tayo. It could have been better kung yan ang in-introduce ng opposition side. Pero ang nangyari dito, ang nagbigay ng solution ang positive side. So medyo mas maganda yung standing ng positive side so far. Kung mali ba raw ng isang SK, let's say isang SK sa barangay, sapat na bang dahilan yung para alisin lahat ng SK sa Pilipinas, di ba? Yeah, kung isa lang may mali, meaning lahat ba may mali? Damay-damay pa agad. So, siyempre, sinasabi niya rin na, yun nga, na dapat daw may facts and figures na kailangan pagbasihan yung mga gusto ng abolition ng SK. Kasi, paano nga ba naman, kung okay yung mga ibang SK, di ba? Tapos i-abolish mo na lang. Yep, Yes, makes sense. that's right. Alright, thank you so much, Jessica. Sherry, anong contribution mo dito? Ayan, so magandang gabi sa inyong lahat. Bakit nga ba gusto namin i-abolish yung SK? Una, it is not beneficial, it is not necessary, and it is not practical. Kasi kung yung halimbawa yung yung SK, di ba, corrupt, sinasabi natin corrupt yun, tapos yung government natin corrupt din, bakit hindi din natin tanggalin yung government natin? Ang pinagkaiba kasi ng government tsaka sa SK is yung SK kasi
hindi naman natin siya kailangan di ba? Kahit walang SK, pwede tayo tumulong sa community natin, di ba? We can have our own way to help our community. Samantala, yung government, kailangan natin yan kahit corrupt sila kasi kailangan natin ang namumuno. Ngayon, doon naman sa it is not beneficial. Kasi, yung SK kasi, di ba? Yung mga projects nila, sino ba lang yung nakikinabang doon? Sila din mismo kasi sila libre yung matriculation fees nila. Tapos excuse sila sa klase kapag may mga meeting sila. Pero halimbawa, doon sa government, nagbe-benefit din naman tayo doon, di ba? Kasi kailangan natin ng mga ipapadala sa ibang bansa para makipag-usap doon. It is not practical yung SK kasi yung mga funds na imbis na sana ginagamit natin sa SK, pwede sana gamitin yan sa ibang mga projects sa ating government. Okay. Thank you, Sher. Okay, before that, so napangiti ako doon sa last speaker ng opposition. Bakit? Kasi yung BNP kasi napaka-popular niyan na ginagamit na tool sa isang policy debate natin tawag. Kasi policy debate kasi ito eh. Anong BNP? Is it beneficial? Is it necessary? Is it practical? Yan tatlo na yan. Ako, napaka-common po na tool yan sa pag-evaluate ng isang policy debate katulad po nito. Mostly sa sinasabi ng last speaker ng opposition, more like a rehash na lang, yung inulit na lang ng mga argumento nga ng first speaker, especially yung patungkol sa corruption. Na-mention na however yung about sa free matriculation, na libre sila sa mga matrikula, at kapag yung mga SK officials ay kinakailangan magkaroon ng session, so pwede silang i-allow na ma-excuse sa kanilang mga klase. So gusto kong malaman dito ang lalim pa ng diskusyon maya-maya sa kanilang cross at sa kanilang free flow. So tingnan natin. So, Jules, she mentioned nga, beneficial nga ba talaga ang SK para sa atin? And also, minention ni Sherry na hindi nga practical ang mga funds na pwede naman sa iba-ibang projects. Saka even without SK, kahit daw hindi nag-e-exist ang SK, kaya pa rin kumilos ng government tuloy-tuloy even pa without rin yung it. government natin. Okay, there you have it. Alright, Thank you sa mga debaters. So much. At narinig na natin kung ano masasabi ng ating dalawang grupo. I'm sure atat ng ating mga schoolmates sa audience na i-share ang kanilang mga opinions. JB, ano masasabi nila dyan? Thank you, Jules and Nessa. Alam mo, Hesa, tama ka. Sobrang dami nang naririnig na ako nag-murmur dito ng kanilang mga opinions, mga tanong sa kanilang topic for today. Sinong gustong mauna na magtanong, mag-comment? Ayan. Ay, kuya, dito tayo. Lapit tayo dito. Daming fans, Nasaan ang mga klase ni? Ano pangalan mo? Oh, ayos. Anong pangalan mo, kuya? Brian po. Brian. Anong year muna, Brian? Second year, Mascom. Asan ang mga Mascom? Aba, Mascom talaga. Ano ba, may comment ka ba? Tanong? Tanong ko lang sa positive side. Kasi sa Section 10 ng Republic Act 10742 o yun ng SK Reform Law, sa Section 10 nun, nagsasabi may anti-dynasty provisions kasi doon na ang isang kandidato sa pagiging SK chairman or kagawad ay hindi dapat kamag-anak ng captain o ng anuman na mayroong positions elected in the government. So, sa positive side, kayo nagsasabi na hindi kayo pabor sa abolishment ng SK. How can you be sure that the anti-dynasty provision of that particular SK reform law can be implemented by the lawmakers? Why? Because the lawmakers or the law, yung bang nag-i-implementa ng mga batas, minsan sila ang pumapako doon sa mismong batas o sila mismo hindi sumusunod sa batas. So, how can you be sure that the anti-dynasty provision in the Section 10 of the Republic Act 10742 or the SK Reform Law should be implemented? Thank you. All right. Okay, so that's a question, Hesa, for the reform group. Trim back. Hindi sumusunod sa batas. So, how can you be sure that the anti-dynasty provision in the Section 10 of the Republic Act 10742 or the SK Reform Law should be implemented? Thank you. All right. Okay, so that's a question, Hesa, for the reform group. But before they answer, kasi nabanggit na rin ni Kuya about this, kasi meron ng reform actually. Reformed na itong SK. So basically, i-implement na rin siya. Pero the question is about the anti-dynasty provision. Yes. So go ahead. Anong sagot niyo dyan? Okay. That it will have a gradual process. Okay, kuya. Mahabang proseso 'yan. Syempre, hindi yan papalampasin ng gobyerno na anak ng kapitan yung magiging SK chairman, di ba? Hindi yun mangyayari talaga. At saka maganda yung bagay na yan. Kasi magkakaroon ng mas
magkakaroon ng kakayahan yung mga kabataan na talagang willing na maglingkod kahit na wala silang pera, kahit na kapos sila sa pera. Okay, para wag na lang natin siyang tignan as negative, as positive na lang para dun sa mga kabataang walang kakayahan nga in terms of financial. Okay? Nasagot ko po ba yung tanong nyo? Follow-up question ko lang. Kasi may mga iba kasing captains, hindi ko naman sinasabi lahat. Kahit hindi nila kamag-anak, binaback-upan nila yung certain candidate. So, paano yon? Paano natin maiiwasan yung ganun? Kasi hindi mo nga kamag-anak. Okay, lusot ka nga sa anti-dynasty provision nun ng batas. Pero binaback-upan ng kapitan, paano natin ma-address yun? Okay, so sinasabi dito na nagtatanong is, yung influence kasi, maapektuhan ang isang batang politician, ang isang batang SK chairman, for example. So kapag naging puppet yan, whether or not may blood relationship o hindi, ang sinasabi dito ng nagtatanong is, may influence pa rin, so hindi na magiging puro ang pagre-represent ng isang kabataan dahil nga influensyado siya ng may mas karanasan pa sa kanya at mas matanda pa sa kanya sa politika. Kuya. Kasi baka nakikita naman ang potensyal ng kapitana, yung isang bata, hindi ba? Hindi naman siya mamimili ng kabataan kung gusto niya lang eh. Halimbawa, ikaw kuya gusto kita maging SK chairman ka kung taga-saan ka. Di ba hindi naman ganun kadali yun? Meron yung dahilan behind kung bakit niya pinipili yung batang yon para na umupo, para na ikampanya yung pagiging SK chairman. Tama po ba? Ang tanong kasi nga, paano natin maiiwasan yung scenario na yan? So it's actually a very good point na sinabi na nagtatanong. Yung sumasagot dito ngayon medyo hindi siya nakapag-respond perfectly sa tinatanong sa kanya dito. Ano nga ba ang pwede nating solusyon dito? Nako, napakahirap kasi kapag ang isang bata na walang experience ang kanyang tinitingnan at ang kanyang sinusunod ay ang mga mas nakakatanda sa kanya. So that is of course with the assumption that yung mga leaders ay hindi mabuti, ay mga kurakot. But on the other hand, kung positibo naman, bakit hindi? So paano ko sasagutin to kung ako? Kung ako ang sa positive side ang sasabihin ko, that is with the assumption that everything is bad with politics. Pero tandaan po natin na kapag mabuti naman po ang pamamahala, so hindi po negative na bagay yan na matulungan at mag-guide ang isang batang politician o isang SK kagawad. Ang importante ay ang mga binoboto ng mga kabataan para maging SK chairman or maging representante nila ay ang mga talagang may qualification at talagang merong sariling pag-iisip, sariling desisyon at talagang mahuhusay. Di ba? Maraming salamat po. Thank you, debaters. Okay, sino bang gustong mag-comment, magtanong? Huwag na kayong mahiya, dali na. Ayan, si ate. Hello. Hi. Anong pangalan nila? Jam po. Hi, Jam. Daming friends ni Jam. Anong course ni Jam? Second year Mass Communication. Mascom! Aba, ayos ang Mascom Okay, ano bang masasabi mo sa ating topic for today? Ano ba yan? Tanong? Comment? Opinion na lang po. Kasi yung tanong ko po kasi na about political dynasties, tinanong na po nung kaklase ko. So ito, as a youth, napapansin ko na rin kasi kapag ka tumatakbo bilang SK official is about fame na lang. About fame. Yun kasi yung nakikita ko. Tapos yung kasi sa lugar namin, kapag ka walang SK official na nakalagay sa isang street, sa isang lugar namin, is hindi naaabutan ng tulong yung mga batang kailangang abutan ng tulong. Kasi every summer may mga binibigay, every magpapasokan may binibigay na mga notebooks, pencil, tapos yung iba hindi naaabutan. Tapos yung mga tawag dito, tapos hindi ganun sapat yung mga binibigay nila as sa pera na meron sila. Yun yung nakikita ko. Salamat, Jam at Brian. Alam nyo, marami na rin comments ang dumarating sa ating Facebook and Twitter account. Ito, babasahin ko yung isa. Ito ay pinadala ni Robinson Lucenes. Dapat tanggalin na rin ang Young SK, barangay chairman pa rin ang desisyon. Maliban na lang kung kamag-anak, bata pa, training na sa pagkurakot ng budget ng barangay. Lalo na dito sa probinsya, di makikita yung SK official dahil sa syudad nag-aaral. Sayang lang ang mga sahod nila, mas mabuti pa kung ilaan na lang yung mga budget sa mga scholar na may hirap na deserving sa pag-aaral. Ito naman, ayon kay Marilyn Agabao. Sang-ayon akong tanggalin ng SK dahil dinidiktahan lang sila ng mga senior nila sa politika at yan ang cause ng korupsyon. Sa murang edad, akala nila usual ang gawaing tiwali sa pondo. Abolish! Ayan na ba? Patuloy lang kayo magpadala ng inyong mga comments at questions sa ating Facebook and Twitter account. Kaya balik muna dyan, Jules and Hessa. Alright, salamat Davey. At sa aming pagbabalik, marami pa tayong napag-usapan tungkol sa sangguniang kabataan. Stay with us dito lamang sa Schoolmates.
and your school, what's your schoolmates? Pero bago yan, cheer ko lang, tatanong-tanong lang ako kung sino yung mga students na nandito ko ng mga courses. Nasaan ang Mascom? Okay, ito naman. Asan ang BSBA? Asan ang accountancy? Okay, balik tayo ulit sa Mascom! Ayos ang Mascom talagang... Nanonood ba kayo ng schoolmates? Mga etsyosero. Alam nyo pare, pagpatuloy ang ating mainit na talakayan. Back to you, Jules and Hesa. Alright, thank you so much. Salamat, JV. Okay, Hesa, kita mo yung mga Mascom sumasayaw pa pag tinatawag sila. Bibong-bibo talaga. Okay, anyway, ayan. So, mga schoolmates, narinig na natin yung mga points nila kanina. At this point, Hesa, ito yung favorite natin kasi rebuttal part na. But before we go there, i-recap muna natin yung mga important points na sinabi ng mga grupo natin. Alright. Okay, sabi ng grupo na gusto i-reform ang SK. Ang SK ang siyang nagsisilbing boses ng kabataan. And of course, nagsaserve din ito as a training ground for all youth na gusto pumasok sa politics soon. And next, sinabi naman nila na ano ang assurance natin pag nawala ang SK na mawawala yung corruption. It doesn't necessarily go like that. Tapos sinabi naman lastly na kailangan daw na hindi naman daw porket may mali yung isang SK, dapat naburahin yung buong Hindi SK. naman lahat may mali. That's right. Diba, Jules? Alright, at para naman sa pabor na i-abolish ang SK, sabi nga nila, para sa kanila, hindi na effective at efficient and beneficial para magkaroon ng SK. And also, they mentioned many times yung budget na marami na problema and there are other ways naman to spend that money. So why put all that effort into SK kung wala namang benefit? Tama. Alright, Yes. so we're ready. Yan, na-recap na natin. Ngayon, para simulan na rebuttal natin, ang unang tanong natin, Hesa, ibato natin sa gusto i-abolish ang SK. Yeah, Okay, ano ba ang assurance ninyo na korupsyon lang ang pinakadahilan kaya kailangan i-abolish ang SK? Go ahead. Tuloy-tuloy na kayo. Korupsyon ang pinakadahilan kung kaya't ayaw namin magkaroon pa ng susunod na halalan para sa sangguniang kabataan. Dahil alam natin na si Kahes, siya ang kauna-unahang nagkaroon ng issue patungkol sa sangguniang kabataang samahan na nagkaroon ng 10 milyon na hindi maitala sa financial statement kung alam naman natin ito ay pondo ng sangguniang kabataan. Paano natin pagkakatiwalaan ng isang taong namumuno sa atin at tinitingala natin kung siya mismo ay naglalalang o nagtatago ng kabahuan na kasamaan doon sa pagtatago at pagnanakaw ng pondo. Yun ang pinaka-issue na pinagbabatayan namin. Hindi namin sasabihin lahat na to kung wala kami practical na basihan. Ayon sa UNICEF, mula 10 taon na mapanukala ang SK dito sa ating bansa, ay nagkaroon ng pinakamahinang performance o pagtatala na sinasabi na hindi nga talaga natin kailangan. Dahil bilang isang tao, bilang isang kabataan, maririnig natin at masasabi natin ang ating saloobin sa pamamagitan ng pagkakawang gawa, pagsasariling pagsasalita. Kung sasabihin na natin na wala tayong representa sa Kongreso, Kasi yung sinasabi mo si Kahes, ayun din sa nakuha kong research, si Kahes, sa 20 province, nag-donate siya ng 10 million, each yon. Tapos yung sinasabi niyo kung wala nagawa, in Paranaque, may multi-cab na pinapahiram ng ating youth organization para makolekt ang mga garbage. Sa Bohol, merong 10-day daycare centers para sa mga kabataan at sa mga na rin natin, sa mga kapwa na rin natin. At sa Paranaque, may mga mangroves tayo, may mga mangroves na tinatanong yung mga youth organization natin. So, okay, Alam ma'am. naman natin So, yung mga katulong sa environment sinasabi natin. mo na nagkaroon siya ng 10 milyong pondo, 10 milyong donasyon. Bakit hindi ito lumabas sa financial statement ni Kahes? Yun ang malaking katanungan na bumabalintig sa aming isipan na kung sinasabi mo na siya ay nakapag-donate ng 10 milyon sa iba't ibang lalawigan, Kuya, hindi siya nakapunta ka na po ba sa Paranaque, sa Bohol, sa Lucena, para makita yung mga sinasabi kong project? Hindi pa ako nakakapunta. So, hindi mo pa nakikita. So, yung pinagbabasehan lang natin hanggang papel, Ikaw ba ay hanggang nakapunta na? financial statement lang. Oh, wait lang. Hi! Okay, so hindi ko gusto ang ganitong argumentasyon dahil hindi naman importante kung nakapunta ka o hindi. Kasi meron naman tayo lahat. May paper trail naman yun eh. Nakikita naman natin yan lahat sa mga financial statements, sa financial reports, at sa kanila pa mga liquidation report. Hindi na importante kung nakita mo na o hindi. Ito minsan yung problema sa atin sa pakikipagdebate. Imbis na tirahin natin ang argumento o ang mensahe, ang inaatake natin ang mensahero. Maling paraan po yan ng pag-argumento. Yan ay street style debate lang po yung ganyan. Pero sa isang mas structured sana at katulad na ito na school debate pa man din, I would recommend these debaters to stay away from that and just go with the arguments itself. Tandaan po, argumento, examples,
illustration, tapos supporting documents or supporting information. Ito lang, pipilusot ko yung nakita. Ikaw ba yung nakapunta na at nakita mo ng literal at ang istruktura, pinakita. Nakita mo ba ng literal? Marahin! Makinig ka. Oo, hindi ko nakita ng personal. Pero as a researcher, as a wala kang karapatan na tanungin ako. Tumingin ako sa mga Google, di ba? Hindi ayun ba? ang isang basihan, literal na basihan, na ang pinakamatinding basihan natin dito, ang data na nagmumula sa kanila mismo, na nagmumula sa iba't ibang parte, organisasyon ng pag-aaral, na yung basihan na walang sukat na basihan, walang financial statement, lack of statement. Kaya sinasabi namin na itong issue na to, ang korupsyon, 10 milyong korupsyon. Kung sinasabi na nag-donate, bakit hindi nag-appear sa financial statement ni Kahes? Ayun ang tinatanong ko, hindi ko tinatanong kung ako'y pumunta na sa Bohol. Hindi ko sinasabi na ako'y pumunta sa Bohol. Di ba tama naman? Kasi kuya, yung pinagbabasihan mo lang financial statement. Una sa lahat, alam mo ba ibig sabihin ng financial statement? Alam ko, dahil ako ay isang accounting student. Ang financial statement ay ang puso ng pondo ng isang samahan. Kapag ang puso ng pondo ay isang samahan ay nagkulang, doon ay may natatagong anomalya. Ang anomalya na yon ang aking hinuhungkat. Hindi yung mga konkretong ebidensya. Nandyan yan, maraming pondo. Ang sinasabi mo bang anomalya, pagbibigay ng pag-asa para sa ating kabataan. Hindi ko sinasabi ang pagbibigay ng pag-asa. Alright, guys. Thank you. Masyadong lumalayo. Thank you so much. Palakpakan natin sila. Thank you, guys. Okay. O, diba, Jules, napaka-passionate nila. Medyo na-exhaust na rin naman nila. Nag-case study sila, which is good. Clear na yung mga points nila with regards to that topic. So, thank you, guys. Meron pa tayong isa pang tanong dito, Jules, no? Go. Ano nga ba ang qualifications na maging kandidato sa maging SK chairman? Ano yung qualifications nila? Okay, before yung qualifications discussion, gusto ko lang ma-mention patungkol kay Kahes. Si Kahes po kasi ay dating national president po ng SK at parang ex-officio din yata ng National Youth Commission, kung di ako nagkakamali, from Bohol. Marami nga yung mga naging complaints sa kanya patungkol sa korupsyon. At ang mga iba pang sinasabi ay ginamit daw yung pera sa kanyang pagpapaganda at iba pang mga personal niya na purpose. So yun po yung Kahes na mini-mention po nila, which is a very, very controversial case dahil yun nga sa nature nga ng pagiging kabataan at ang pondo nga ng kabataan ay sinasabing nakurakot. Okay. Isa sa mga qualification na ngayon na reform na SK election is kailangan ikaw ay 18 to 24 years old. See guys, hindi nyo alam yon. Alam nyo ba yung Republic Act 100742? Alam namin, simula umpisa hanggang huli. Kaya namin sinasabi ito. Sige, ipaliwanag mo yung alam mo. Ang Republic Act 10742 ay nagsasang-ayon na reformasyon para sa sangguniang kabataan. Ang pinaka-broad sense nito ay ang pagkakaroon ng representa sa iba't ibang organisasyon, sa youth, sa church, and sa legislative portion of the government. Yung sinasabi mong Republic Act 10742, Section 2, the state shall recognize Sige, go ahead. Okay lang yan. Yung sinasabi doon, the state shall recognize the participation of the youth. So, di ba? Yun na nga sa sinasabi mo na this reformation, mismong government na natin yung sumusuporta natin, aayaw pa ba tayo? Aayaw pa ba tayo na binibigyan na tayo ng pag-asa, binibigyan na nga tayo ng chance para magkaroon ng boses, aayaw pa ba tayo? So kami, hindi, di ba? Wait lang kasi we're not totally depriving the youth from its representation to help the community. Ang sa amin lang, kailangan pa ng further improvement ng ating kabataan ngayon. Bakit hindi sila mag-aaral na mabuti? Once na nakapag-aaral na sila na mabuti, nakagraduate na sila, nakapaghanap sila ng trabaho, may sapat na sila experience, saka sila pumasok sa politika kung gugustuhin pa rin nila, hindi ba? Okay, but the question there is, if ayaw nyo sa SK, what is your alternative? Yun kasi, parang masyadong broad yung sinasabi kanina ng first speaker ninyo sa opening statement ng opposition na sapat na ang paralan sa pagtuturo ng responsibility, ng discipline, which personally I don't agree. May punto actually yung sinasabi dito ng positive side. Sinasabi niya na, eto na nga, binibigyan na nga tayo ng pondo, binibigyan na tayo ng gobyerno ng paraan, ng avenue para ma-express natin yung ating mga concerns bilang kabataan. Article 2, Section 13 of the Constitution. The youth plays an integral part in making the nation building. So kung yung sinasabi nyo na maalis yung SK, so paano magkakaboses nga yung kabataan kung wala silang pinanghahawakan na posisyon? Just because you are kabataan doesn't mean you have the position, you have the rights. You don't have the voice kung wala kang position. Hindi ka kami naniniwala na sa SK lang magkakaroon ng boses yung kabataan. Bakit SK lang ba yung organisasyon sa bansa natin? Patunayan mo ate, patunayan mo. Okay, marami kami patunay. Isa na dyan yung YESO for the environmental matters of the country. And another thing, meron tayong Red Cross, meron tayong CSG. Kaya ba nun lahat sustentuhan ng lahat ng kabataan sa buong Pilipinas? Ang sinasabi namin dito ay, sinasabi mo na
patunayan namin, maraming konkreto, isang patunay dito ang iba't ibang universidad sa ating Pilipinas. Nagkakaroon tayo ng iba't ibang, mula sa iba't ibang universidad sa Pilipinas, representante mula sa komisyon para marinig ang boses. Hindi na natin kailangan ng sangguniang kabataan para ipaglaban pa ang disiplina ng tao, ang disiplina ng kabataan. Kuya, ang kailangan natin matalas na isip. Alright, thank you. Matalas na Last isip. point from the reform team. Go. Yes. Okay, kasi kapag sinabi nating sangguniang kabataan, kukuha tayo ng mga kabataan galing sa isang barangay at hindi sa mga universidad, kuya. Hindi sa mga universidad. Sumunod, Sige, go. Yes, go ahead, Gab. kaya naman pala lagi nilang sinasabi na yung punong barangay yung kumokontrol sa mga kabataan kasi wala kayong kaalaman sa bagong Republic Act. Ha? Wala kayong kaalaman. Paano mo nasabi na wala kaming kaalaman? Wala kaming karapatang magsalita rito sa harapan. Wala kaming kinalaman. Wala kaming Maraming salamat. Wala kang karapatan magsalita. Hindi mo masasabin. Wala akong alam. Maraming salamat, mga debaters. Salamat. Alam mo ba? Okay, last. Go. Alam mo ba na nakatala sa Republic Act 10472 na ang SK na mismo ang hawak ng budget nila at iyon ay nakabangko at hindi mo alam yon kaya ganyan ka mag-react. Ha? Hindi mo alam yun kaya ganyan ka mag-react. Klaro. Alright, Republic Act thank you. Ay, naku. Ay, mga kids. Naku, hindi ganyan makipagdebate, ha? Hindi ito rap battle. Hindi ito flip-top, ha? So, while it is fun, but I will not recommend that style. Mas mabuti na focus talaga sila sa arguments, no? Hindi mo na dapat sabihin, ikaw kasi hindi mo alam, kasi wala kang alam. Hindi dapat ganun, eh. Mas dapat na sinasabi talaga nila, mag-place na lang ng importance sa arguments mo by building up your case. Actually, napakaganda ng mga sinabi niya kanina nung sa positive side. Sinasabi niya na hindi yun ang tunay na representasyon. Sinasabi niya, mga university students lamang ang mga ka-join dyan. Kung ako sa kanya, dapat in-exhaust ko pa yung puntong ito. Kung ako sa kanya, sinabi ko, merong logical reason ang ating mga batas at ang humuhubog ng ating constitution sa pag-include ng mga sangguniang kabataan members mula sa barangay dahil naaabot at nare-represent sila ng mabuti dahil wala nang ibang tao pa na nakakaalam sa issues ng mga youth sector sa kanilang lugar kundi ang mga tao nasa lugar din mismo nila nakatira. What section? Thank you. Alright, thank you, guys. Alright, ayan. So, Hesa, Yes, dito sa round ng debate na to, Yes. pinamalas nila, pinakita nila na sobrang maalam sila doon sa mga batas. And very well researched, Okay. diba? Pero syempre, sa totoong buhay, doon tayo sa reality mismo kung paano to nangyayari. Yes. Okay. So, sa tingin nyo, paano nga ba na mapapatunayan natin na yung reform, kasi di ba may bago na ang batas ngayon, sa tingin nyo ba na with this reform laws ngayon, magiging effective pa rin ba ang SK? Okay, dito, I like this question and tingnan natin kung paano magre-respond yung opposition side. Kung mapo-point out nila, sa English yung tinatawag natin na loophole ng batas. Lalo na kayo, ang sinasabi nyo, gusto nyo siyang i-cut out na, nawala na. Ano masasabi mo, Zaira, or anyone? Okay, thank you for that statement. As of my group, na against po kami sa reformation ng SK election. But the current situation now is may reform na nga. That is status quo. So, ano magagawa ng grupo nyo ngayon? Yes, para sa amin, ang magagawa natin is to state kung ano man yung statement, kung ano man yung meron kami sa puso namin, at kung ano man yung kaalaman natin dun sa mga anomalya na nangyayari sa SK election. So kung iisipin natin, matatanggal ba yung SK election kung meron siyang nadudulot na maganda sa bansa natin? Di ba? Hindi naman. Kung maganda, hindi sana tatanggalin. Hindi siya totally tinanggal, pinostpone lang po siya. Then next thing, kung hindi nga maganda, ba't binalik? Tapos sumunod naman, yung sa sinasabi na paano tayo magkakaroon ng security or paano tayo mag-jump into conclusion na maganda nga yung bagong reforma ay bagong Bago pa lang nga. established na SK law. So para sa amin, masasagot natin siya kapag nagkaroon na ng SK, which will happen next year. Dahil yun na yung ipapractice nila na system. So yung mga nakaraang system, hindi pa nila nagagawa yung panibagaw na reform ng batas. Alright, thank you so much, debaters. Ayan, medyo bitin tayo sa oras, Esa. Yeah, so yung katulad nga ng nasabi ko, medyo bitin, I was looking forward sa mas malalim pa sana na diskusyon at paghanap ng mga posibleng butas ng reform law. So sadly, hindi nagawa yun ng opposition. So for me, the point of the positive side stands so far. So tingnan natin, ano pa yung pwedeng makapag-overturn ng debate na ito. So, umiinit na dito sa stage, no? Pero I'm sure ang ating mga audience, ang schoolmates natin na nakasama si JV, atat na mag-share ng kanilang opinions. JV, kamusta naman dyan sa ating audience? Thank you, Jules and Hesa. Alam nyo, sobrang init ng ating talakayan ngayon. Wala akong masabi sa mga estudyante ng pamangtasan ng lungsod ng Marikina!
Abay, kahit audience namin dito sa harap sobrang nakikisali sa ating talakayan ngayon. Pero para painitin pa ang ating discussion, sinong gustong magtanong, mag-comment? Yan, si Kuya, ikaw pinakamalapit. Anong pangalan mo, Kuya? Christian Garlitos. Christian, medyo lakasan natin ang ating boses. Anong pangalan mo, Kuya? Christian Garlitos. Anong course ni Kuya? Mass Communication. Oh, Masscom. Kuya, dito tayo harap. Okay, anong masasabi mo sa ating topic for today? Well, I could really say na agree ako dun sa opposition side na hindi na dapat magkaroon ng reform pa sa SK. And I have a question for the affirmative side. So earlier, I've jotted down some of your points and you said that SK is a training ground for the kabataan and it will further maximize the participation of our youth. If that is the case, then why is the very author of the Republic Act 7190 or the local government code, which created Sangguniang Kabataan itself, is pushing the abolition of the SK? Take note, the very author of the Republic Act that created SK is on its way on abolishing the SK. So how can you prove the viability of the SK as a form of training ground of the youth or as the maximizing of the participation of our youth? All right. Affirmative? Okay. Siyempre, siguro kaya ginawa niya yung Republic Act na yun is because hindi siya pabor, okay? Definitely hindi siya pabor. Kaya gusto niyang i-abolish yung Sangguniang Kabataan. But, guys, nag-successful ba sila? Di ba? Wala silang nagawa. Andito pa rin yung SK election. Parating na ngayong taon. Ha? Parating na ngayong taon. Okay, do you want to clarify your question? Or okay ka na daw? Okay na daw siya. Sino pang gusto mag-comment? Ito, Kuya. Hi, Kuya. Dito tayo humarap. Anong pangalan mo? Heronimo po. Heronimo. Anong course ni Heronimo? Public Administration po. Pwede ko ba marinig ang public ad? Aba, ayun. Okay, ano bang masasabi mo sa ating issue for today? Sa ano naman, hindi na po magtatanong kasi alam naman natin na masasagot nila yan. Makikritik na lang po ako both side. So, ganito na lang po yun. Sabi na po nila, kung hindi matatanggal yung ugat, hindi maano yung sa corruption yun eh. Di ba may puno? Pag hindi tinanggal ang ugat, hindi na talaga matatanggal ang corrupt niyan. Kasi alam niyo ba kung saan nanggaling ang corrupt? Sa atin lahat, sa mga bata, galing sa bahay. Magnakaw ka lang ng piso magulang mo, corrupt na yun. Magsinungaling ka sa magulang mo, corruption na yun. Parang ganun na yun. Okay naman po sila sa mga ganung pwede naman talagang i-push natin ang SK. Basta yung yung mapipili natin, hindi siya hawakan sa leeg ng barangay Dito naman po sa abolish, dapat ganito lang. Mag-provide na lang po tayo ng certain provision po na magano tayo sa mambabatas na magtatag sila ng isang batas na bibigyan natin ng kapangyarihan ng SK na hawakan ng kanilang budget kasi mas malaki ang budget ng SK kaysa sa kapitan. Kaya doon nangyayari ang korupsyon. So, ibig sabihin natin, bigyan natin sila lang hawak ng budget nila, hindi sila pwedeng anuhin ng kapitan, para magawa nilang dapat nilang gawin. Ganun lang po. Oh, napakaganda ng point na yun. Yung sinasabi niya dito, is yung mga safety net, yun yung term namin sa debate, yung mga safety nets, at saka dapat maging mabuti ang pamamagitan ng tamang regulation. Maganda naman yung mga sinasabi ng nagtatanong dito, pero mas gusto ko yung first point niya. The reality is, ang mga politicians natin, sinasabi natin mga loko-loko yung ating mga politician. Pero saan nga ba nagmula ang ating mga politicians? Diba naggaling din sila sa ating publiko? Sa masa rin? Tayo rin. Sila ay reflection lamang kung sino tayo. So hindi po understatement na sinasabi ang kabataan ng pag-asa ng ating bayan. Kinakailangan nating pag-usayan ang paglilinang, ang ating pagtuturo sa ating mga bagong henerasyon dahil sila din ang magkakaroon ng kapangyarihan sa hinaharap na magkaroon ng pamamalakad sa ating mga lugar. Hanggat hindi tayo magkaroon ng general awareness to be kind to one another, to be useful for each other, to be a man for others, talagang yung corruption, it will go on and on. Kaya nga, di ba, napakagandang giya yung ating mga relihiyon, napakagandang giya yung ating mga training, napakagandang giya yung ating mga magulang, at lahat ng mga civil societies na yan sa ating lipunan, ang tutulong na magkaroon tayo ng mas quality ng mga politicians. Salamat, Heronimo. Palakpakan nyo naman ang mga inyong mga sarili. Dahil napakahusay. Dito muna tayo, kuya. Yan. Para ituloy-tuloy, meron tayong pumapasok na mga comments sa ating social media account. Ito ay sabi ni John Henry. Dapat tanggalin na ang SK. Nag-create lang sila ng
susunod na magkukurakot. Mabuti sana kung mabuti yung sinusundan nila eh. Kaso karamihan ng sinusundan nilang tao ay hindi matuwid. Sabi naman ni Jelin Rabin Sigido, dapat tanggalin na ang SK na yan. Base sa aking karanasan bilang naging dating sekretary ng aming barangay, ay wala akong nakitang potensyal sa mga naging SK ng aming barangay. Wala silang alam sa mga gawain pang barangay. Mga alituntunin ng mga batas, walang ibang alam kundi ang programa ng sports. Sa mga tuwid, walang alam kung hindi gastos. Yun ay sabi ni Jelin Rabin Sagito. Magbabalik po ang #1 debate show ng bayan. Ito ang Schoolmates! May pakialam ka! Alright, we are back and of course, you're still watching Schoolmates. Okay, Yes, JP alright, Hesa, guys. sobrang init kanina. Sobra. Nilalagnat na ako literal. Parang kahapon lang, ha? Okay, kaya naman ngayon malalaman na natin yung final statement ng bawat grupo. Kaya naman, simulan mo na sa naniniwalang for reform. Gabriel, go ahead. Okay. So yun, huling sabi. Bilang isang SK chairman or kagawad, sobrang hirap. Sobrang hirap ng posisyon. Kasi di ba, nag-aaral ka at the same time tumutulong ka sa bayan. Hindi ba? Hindi nyo napapansin yun kasi lahat napapansin nyo yung negative. Pero hindi nyo napapansin yung magandang ginagawa nila para sa bayan. Sumunod, parang ang sakit-sakit kasi alam mo yun, hindi mo pa nga ginagawa, pero napagbibintangan ka na at alam nyo kung bakit ako nasasaktan. Kasi pag ako napili, tatakbo akong SK kagawad. At pag ako naging successful, pag ako hindi nangurakot, babalikan ko kayo. At sasabihin ko, Kuya, ate, paano ba yan? Successful, nanalo ako, pinaniwalaan ako ng tao. Ibig sabihin, mas gusto nila na may SK kumpara wala. Kasi alam ko yung nararamdaman nila, alam ko yung kailangan nila, at pangatlo, mapaglilingkuran ko sila. Ha? Ayun lang yun. Alright. Kaya naman pala. Kaya naman, very passionate SK chair ka before? SK chair Running ka ka for before? SK? Kasi po, di ba, nawalan po ng SK, tatakbo dapat po kami nun nung bago mawala. So may pinalit na task force. hindi kayo nakatakbo. May pinalit na task force which is kasali pa rin po ako. Okay. So for now, running ka? Hindi pa po Hindi pa napag-uusapan. sure. Okay. Lagot kayo, babalikan daw kayo. Kaya pala may hugot sa Yeah, may hugot. Si Gab. Ayan. Alright. Now it's time for Zaya to make her final words. Go ahead. Napakadaling sabihin, pero napakahirap gawin. Sabihin na natin na napatunayan mo na naging tapat ka, hindi ka nangurap. So yung barangay mo, isang barangay lang yan sa dami ng barangay sa Pilipinas. Sa tingin mo ba isang barangay, yung pagbabago niyan, magkakos yan ang pagbabago sa buong Pilipinas? Di ba hindi naman? At to conclude our statement, naniniwala kami na kailangan ng total abolition sa SK election dahil bilang kabataan, kailangan natin ng 100% focus sa ating sarili at higit lahat sa edukasyon. At once na makagraduate tayo, maging edukado tayo, doon natin malalaman kung ano nga ba yung essence ng SK election, kung ano nga ba yung essence ng political at ng budget ng politicians natin. At isa pang bagay, kailangan matanggal na yung SK election dahil in general, hindi ito nagdudulot ng kagandahan sa ating barangay. Alright, thank you, Zaira. Palakpakan natin, debaters. Yung final statement nila parang rebuttal pa din. Oo nga. Bitin natin yung oras nila. Tayo naman. Ikaw, JB, anong position mo dito? Ako siguro mas papanig ako sa kanila. Kasi, siguro panahon na para yung mga, kasi mas magpo-focus ako sa budget na binibigay sa Sangguniang ng Kabataan. Yung ibibigay natin na budget sa SK, mas marami pa tayong magagawa na mas makakatulong sa ating kabataan ngayon. Ngayon, kung ang tatanungin naman nila, yung boses ng kabataan ay mawawala, maraming organisasyon dito sa Pilipinas na pwedeng maging boses ng kabataan. Katulad ng ating programa, Schoolmates. Di ba magiging boses ito ng kabataan? Yun lang yun manay para sa akin. Jules and Hesa. Nice. Ate Hesa. Okay, before that, while it is good to know na may mga organizations tayo for youth, pero iba po kasi kapag ginamit yung machinery ng gobyerno at wala nang iba pang mas makakaabot sa pinakamalalayong lugar, wala nang iba pang mas makakaabot sa mga issues ng mga local youth sa kanilang particular na lugar, kundi ang political structure mismo, which is ang barangay nga. So, hindi ako dun sang-ayon. And then, Schoolmates and other programs, even other NPOs, NGOs, limitado po kasi. So, nandito na yung ating ahensya ng gobyerno na tumutulong. Ang dapat nating pag-usapan ay ang tamang implementasyon ng mga safety nets na nabigay na ng ating batas sa bagong reforma nga na SK law. Alright, no, para sa akin, for me, not to abolish yung SKY kasi we need these programs in our community. Tsaka yun nga sabi nila na doesn't mean na it failed, na wala nang pag-asa.
Diba? There's always a chance. One more chance. Diba, guys? Diba, guys? Hashtag Kung may one more hugot talaga, there's always a chance. So why not give it a try? And also, this is a platform in the community na yung mga kabataan, sometimes they don't know kung paano sila sasali or how they will voice out their opinion. So, ito yung chance nila. Diba? Ikaw naman, Kuya Jules. Okay, ako naman, kasi gusto ko lang siguro sa mga schoolmates natin, baka nagtataka sila. This is the second time na pinag-uusapan natin itong SK. The first one was at PLM. Diba? Yes, Ngayon naman that's we're right. at PLMAR, diba? Yes. Ang nakakatuwa kasi during that time, kinancel or nasuspend yung elections ng SK. Pero right now, reformed na siya. Obviously, I'm for reform. As a student leader, as a youth leader, naniniwala ako for the empowerment ng kabataan. Kasi sinasabi nga natin, diba? Sinasabi ng iba na hindi naman natin kailangan ng SK pa para makapaglingkod sa bayan. Pero what we're talking about is a structure. We're talking about the government. And this is very unique. Alam nyo ba na sa buong mundo, Pilipinas lang ang merong sangguniang kabataan kung saan nakakapagpasama tayo ng mga kabataan para maglingkod sa government. Okay? And that's why right now, gusto ko lang gamitin yung chance na to for the National Youth Commission na mabanggit ngayon na nag-reform na ang SK. Like number 1, meron ng age expansion kasi sinasabi before, hindi pa raw mature yung mga SK. Kaya naman, dapat yung mga tatakbong chair or officers ay from 18 to 24 years old. Number 2, merong anti-political dynasty provision. Alam nyo ba na ito lang ang pinakaunang provision sa lahat ng laws natin na considered na yung anti-political dynasty. Number 3, financial independence. Ibig sabihin, meron ng kalayaan yung mga SK na hawakan yung pera nila at hindi na sila kokontrolin ng mga barangay captains. And for trainings, for sure, talagang meron silang training na pagdadaanan kasi meron silang mandatory trainings na required na kunin. So, well, let's see, di ba? Kapag magkakaroon na ng elections ng SK, makikita natin na talagang well-prepared na yung mga SK. So, I'm for the reform and the implementation of SK. Okay! Alright, thank you so much, So, Joe. thank you so much sa lahat ng mga debaters. Palakpakan natin sila. Napakahusay, PLMAR. And of course, Okay, dyan naman po nagtatapos ang ating episode po patungkol nga sa SK, Sangguniang Kabataan. At para sa akin, napakagandang topic ito dahil ngayong October, kung di ako nagkakamali, at the end, yun ang election po ng SK. At para sa akin, napapanahon ang topic na ito. Maganda naman ang naging gulong ng debate dahil masyadong passionate yung ating mga speakers. Na-appreciate ko yung dalawang sides. Pero medyo nakukulangan lang ako doon sa negative side patungkol nga sa kanilang pag-research pa dito sa reform law. I'm actually expecting them to find the loopholes nga. Ano yung mga nakikita nilang problema at pwede nilang may dagdag pa sana sa reform law na hindi na-address nga ng reformang ito. Kunwari, nasabi kanina na yung anti-political dynasty, yung patungkol sa financial independence na never nilang na-touch up ng negative side. Kasi at the end of the day, ang tatanungin natin, ano ang mangyayari kapag na-abolish na? Anong mangyayari? Paano pa marerepresenta ang mga youth sector natin? Kung ganun man, sa kanilang paniniwala na sapat na yung mga NGO, kung para sa kanila sapat na yung paaralan, sapat na ibang mga organization, so paano natin malalaman ng issues nga ng mga kabataan ay talagang mabibigyan ng pansin through these organizations lamang at hindi gamit ang machinery ng gobyerno or ang structure mismo ng gobyerno. Maganda yung nasabi din ng closing statement kanina ni Jules na sinasabi niya na meron na kasing structure so bakit pa natin i-abolish ito? Ang dapat natin gawin is reforma at i-make sure na ma-implement natin yung mga tamang reforma nga na nasabi dito sa reform law na ito. Sa totoo lang po sa aking opinion at karanasan, bagamat nag-aral po ako ng politika at yun po yung major ko sa university, never po ako napasok sa SK bilang isang chairman, counselor, or whatever. In any political position, hindi po ako napasok dyan. At sadly, sa akin lang po na-observe, sa totoo lamang po, mas gumaling sa pangungurakot yung mga kilala ko po na naging SK chairman. Sadly, ang iba doon ay anak na mga counselor lang din, anak lang din ng punong barangay, yung iba naman po, naging mahusay sa pangungurakot. Hindi po ako ganun ka-impressed sa mga naging most na mga projects ng mga SK chairman na ito. At least sa aming lugar, sa probinsya. Ginagamit lang po ito saan? Basketball, pageant, bola, bagong ring. Siguro dapat talaga i-question natin at dapat nating i-analyze or i-assess ano nga ba ang mga project na kinakailangan ng youth sector para ma-develop yung ating mga kabataan. Skills training, critical thinking, training about debate, leadership training, dapat po sana mas ganun. Livelihood, education about society, sex education, reproductive health. Napakarami po sana talagang mga issues na dapat na malaman ng ating mga kabataan ang hindi nasusuportahan ng mga SK sa totoo lang. Gusto kong malaman yung side po ng mga naging chairman, naging mga politiko po, mga batang politiko na mula po sa SK. Ano pong masasabi nyo rito? Lalong-lalo na po sa mga tatakbo po ngayong eleksyon. Ano ang pagbabago at ano ang mga plans nyo ng mga project na i-introduce sa inyong barangay para nga ma-break na natin yung thinking na nagiging training ground lang ang SK for corruption. Kaya if you like these kinds of contents, mga ka-U3,
Please don't forget to subscribe. Meron po tayong subscribe dyan. I-click niyo po yan para po ma-update po kayo pag meron po kayo mga updates or mga announcements. And also please watch this video here. Maganda rin yung video na yan. O itong playlist na ito, maganda rin po yan. And I'll see you guys next time. Peace. Bye-bye.